Charito. I am Charito. I am blessed. I am blessed. And highly favored. And highly favored. Hindi po ito basta inuuto ko lang kayo. Totoo po ito ha. Pag sinabi po natin, panampalataya natin, tayo pinagpalat, pinapura. Isa pa, I am Charito. I am Charito. Ako'y pinagpala ng Diyos. Ako'y pinagpala ng Diyos. Ako'y pinagpalat, pinaburan. Ako'y pinagpala at pinaburan. Ako'y malusog. Ako'y malusog. Ako'y malakas. Malakas. Ako'y ligtas. Ako'y ligtas. At banal magpakailanman. At banal magpakailanman. Amen. Amen. Palakpakan natin sa Lord. May singit yung kambing eh, no? Wait lang. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. First time in our history dito sa Bride of Christ na magsimula na tayo ng parang formal na po na service sa ating pong panambahan ngayong gabi. At nagpapasalamat po ako una sa inyong lahat. Siyempre, kayo po ay hindi lang po kayo umaating dito sa church natin, kundi naniniwala ako na nanonood po kayo sa YouTube. Amen. Salamat po. Joke lang. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa, no? At alam ko po na yung inyong pagpili na pumunta rito kahit na napakalayo po natin, may iba dito taga Marikina pa, may taga Pasay, tama ba? Yung pinakamalapit dito yung taga Sipak na Butas. Kapatid, salamat. Salamat, ang lalayo Sipak na Butas. Masanay kayo sa akin para tuturo ako dito sa Bride of Christ. May pagkakomedyante ko talaga ako minsan, pero hindi naman lagi. Okay? Okay, so mahaba ang question and answer natin. Ini-expect ko po na magtatanong po kayo sa akin. Pero bago muna lahat, devotion muna tayo. Okay ba yan? Sige, mag-pray tayo. Lord, we commit this to you this night, and kung ano man po yung mga pag-uusapan at pag-aaralan namin, Panginoon, alam po namin na ito'y titimo sa aming puso at isipan. At salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po, O Diyos, ang may akda, Panginoon, Lord, ng gagawin po namin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, sapagkat kundi dahil sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay hindi namin maiintindihan ang iyong salita ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, walang tulog na. Matutulog ka. Bisa kasi pag may natutulog, nakakagagay niya. Parang tinatawag ko na pumunta ka doon. Sabi niya, ayoko na malalapit. Tapos pag nandyan na ako, biglang pinapaalis naman ako. Kaya nung umalis ako, gumagano na. Pinapalabas na ako ng simbahan. Joke lang mga kapatid. Lumang joke na yun. Huwag na kayo tumawa. Sige, start na tayo ha. Okay. Kasi kita sa camera pang natutulog tayo. Pero nakalab ko yun. Then joke lang. Sige na nga, start tayo. Okay, righteousness. Pag-usapan natin. Paano ba maging righteous sa mata ng Diyos? Paano ba maging perfecto? Ito naririnig nyo sa akin. Ito sa mga vlog. Paano ba maging perfecto sa mata ng Diyos? Mata ng tao. Dalawa yan. Teka lang ha. Teka lang. Meron akong gamit na kukunin lang. Wait lang ha. Nasa bag ko siya eh. Wait lang. Laser rin po sana eh. O sige, kanta lang mga kapatid. Okay, paano ba maging matuwid sa mata ng Diyos? O paano ba tayo maging matuwid? Dalawa lang po yan, ano. Tandaan po natin, no, sa ating chart na yan, na lagi kong binablog yan eh. Wala talaga ito. Niloloko lang ako ito. Sige. Iyan po, nakikita po natin dyan na ang relasyon po natin, meron po tayong dalawang tao o dalawang personality na meron tayong relasyon. Una, sa Diyos. At pangalawa, sa tao. Ibig sabihin mga kapatid, sila yung dalawang yan,
Sila sa buong buhay natin ang dapat nating ipiplease para tayo ay maging righteousness sa kanila. Or else, wala kang peace of mind. Tama ba ako, Ron? Amen. Kung tayo sa tao muna. Kapag ang tao may nakakaaway ka at hindi ka matuwid sa mata ng tao, wala kang peace of mind kasi may mga sama ng loob kayo, may sama ka ng loob, masama loob sa'yo, may nakagalit ka, halimbawa, nautangan mo, hindi mo nabayaran, no? O, halimbawa, meron kang mga sigalot, o hindi na-please sa'yo ang tao, o kaya hindi ka sumusunod sa batas ng tao, no? Halimbawa, yung maganda, yung mga example, baka sabi niyo, pinapatamaan ko kayo. Huwag na nga yun. Basta gano'n na lang. Kapag meron po kayong bagay na hindi nasusunod sa batas ng tao, ayan po, magkakaroon kayo ng problema. O, halimbawa, hindi ka sumunod sa batas, meron kang business, hindi ka nagtayo ng business permit, hindi ka pumunta sa City Hall. O, biglang nagkaroon ng raid, parang huli nga, nasarado yung negosyo mo. Kasi nga, hindi ka sumusunod sa batas. Yun ang tinatawag na work sa tao. Sa Diyos naman, iba. Tayo mga Kristiyano, meron tayong dapat i-consider. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya mga kapatid, no, huwag niyo muna akong pag-iisipan na huwag tayong gagawa ng mabuti. Ang mahalaga ho dito, ano ba yung relasyon natin sa Diyos? Sa mata ba ho ng Diyos, paano mo ba maging banal sa mata ng Diyos? Okay? At nakakalungkot, common na tinuturo ng mga simbahan ngayon para daw maging banal ka sa Diyos, may halong works. May works talaga. Bigyan kayo halimbawa, para maging banal ka sa mata ng Diyos, kailangan mo umattend ng church linggo-linggo. Naku po. Pag di ka nakaka-attend, kapatid, nanlalamig ka na, nagbabackslide ka na. Yun ang nagiging mentality. At minsan tayo ay nadadala sa ganong idea na ang tingin natin, yung mga ginagawa natin ay sapat para maging mabuti tayo sa Diyos. Ito paano? Isa pa sa mga nagiging basihan ng ibang mga simbahan, pag daw naging tapat ka sa Panginoon, malulugod siya sa iyo. Sa unang tingin, akala natin tama, pwede siya sa Old Testament. Sa Old Testament po talaga gano'n. Talagang, kung meron man silang basihan sa Bible, talagang nasa Bible. Kailangan kang malugod ang Diyos sa iyo sa umagitan ng iyong mga gawa. Pero Old Testament po yun. Sa Old Testament. So ano ibig mo sabihin, Edwin, wala kang gagawin? Teka muna, pakita ko muna sa inyong kadiliman. Ano? Isa pa sa kadiliman ng pagiging maging kalugod-lugod sa Diyos, yung bang prayerful ka. Kaya mga tinuturo sa mga simbahan, diba? Kailangan maging prayerful ka sa mahaba ang prayer mo, yung mga pahabaan ng prayer, no? So, nagbumuha kang banal sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Pero minsan, akala natin yung ba ay sa Diyos. Una, dapat natin maintindihan na pwede tayo maging perfecto sa mata ng Diyos, hindi sa ating mga mabubuting gawa. Tinumaliwanag po ang sinasabi ng Biblia, basa, siwala na naman ako, nanggagalit na naman ako. Pilipos 3:9 ang liwanag dito, no? Bigyan ko na kayo ng isang biblical. Sabi rito, no? 3:19 na. Ano ba? Pilipos 3:9. Ayun. Ang aking pagiging matuwid, ang pagiging banal, ang sabi dyan. Usapan na, ang pagiging banal daw ay ano? Ay hindi saan? Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Laliman natin itong kautusan. Sabi naman nila sa akin, kautusan sa mga Hudyo yan eh. Oo, kautusan, binabanggit po dyan. Pero pag sinabi yung kautusan, ito po ay performance. Ito po ay, ano ba ginagawa ng kautusan, di ba? Sumusunod ka sa Diyos. Nagpipray ka sa Diyos para malugod ang Diyos sa iyo. Yun ang tinuturo ng kautusan. Tama po yun na ang pagsunod sa Diyos, nagbibigay ng kaluguran ng Diyos sa mga under ng the law. Under the law. Pero ang sabi ho dyan, hindi daw dun eh. Ang pagiging matuwid mo sa Diyos, maging banal ka sa Diyos, maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Ano daw yung kalugod-lugod sa Diyos? Kundi saan daw? Pananalig. Ay nako, pananalig pala. Ang pagiging matuwid ko ngayon, kundi pananalig kanino daw?
Kay Kristo, ipagsigawan natin to pananalig. Kay Kristo, isa pa, pananalig. Kristo, para doon maging ano daw tayo, basahin nyo to. Maging taliwas to sa sinasabi ng Old Testament. Sa Old Testament, kailangan mong sumunod sa utos ng Diyos, maging masunurin at maging tapat ka sa Diyos para matuwa ang Diyos sa iyo. Pero sa bagong tipan, iba. Ang pagiging matuwid daw natin ay hindi daw sa umagitan daw ng pagsunod daw sa kautosan. Kundi ano yung talaga nagpapabanal sa atin, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos, sa pamamagitan daw ng gawa, fasting, prayer, basa ng Bible, pagpunta ng church, ganun ba ang pagiging matuwid? Hindi doon. Sabi raw, pananampalataya, kasi may ginawa si Kristo. May ginawa si Kristo. Yun ang hindi nila alam. Akala nila, Old Testament pa rin tayo ngayon, na ang basihan. Bakit ba kasi gigil na gigil si Pablo na ang pagiging matuwid daw ay pagsunod, hindi daw pagsunod sa utosan, kundi bakit ang kanyang pinapahiwatig dito ay pananalig lang kay Kristo. Bakit? Ano yung bakit? Ito kasi sinasabi ng Isaiah. Mga kapatid, kailangan ko ituro to kasi marami nanonood sa YouTube ngayon. Isaiah chapter 56. Dapat kasi nating maintindihan mga tao kung sino talaga tayo mga tao. Isaiah 56. Ay, diba? 64 ulit yun. Teka lang ha. Mahal, bigyan mo ako ng papel dito na hindi madulas kasi teka. Dinagdaw na ng household kasi ang consequence. Teka lang. Ay tama, Isaiah 64 verse 6. Alam niyo kung bakit dapat natin tanggapin na wala tayong pag-asa sa Diyos? Pag yung mga bagay na ginagawa natin, sabihin natin nakakalugod sa Diyos yung mga gawa natin na yung gawa natin. Ano yung bakit? Kasi ito, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruming basahan ng katulad, tanggapin mo ng katotohanan ng makasalanan ka. Ano daw, para daw tayo na lang tayong gaya ng dahon, tinatangay tayo ng malakas ng hangin sa ating kasamaan. Sa madaling salita, kahit anong bait natin, kahit anong buti natin, kahit ikaw na siguro yung pinakamabait na tao sa buong mundo, basahan pa rin ang tingin ng Diyos sa iyong mabubuting gawa ayon sa Biblia. Amen po ba? Amen. Hindi na may sabi niya, ako may sabi. Kaya wag po sana kayo mag-galit sa akin. Huwag niyo kung makakabangan niya sa labas. Sige, subukan niyo, taga dito. Halinaw dyan. Kapag ikaw Kristiyano ka, tao ka, kapag para maligtas ka, ang unang-unang step na maintindihan po natin, tayo ay makasalanan. Hindi mo pwedeng pagmalaki sa Diyos yung pagiging banal-banalan mo. Hindi mo pwedeng pagmalaki sa Diyos na ikaw ay napakagaling mong Kristiyano, matuwid ka. Pero okay na lang ganyang pastor eh. Sabi niya, lalo mo naman nakakasama ng loob. Mabait naman ako. Hindi naman ako, okay naman ako makasama. Kasi tingin ko ay nalulugod ang Diyos sa akin. Sabi niya, nalulugod daw. Hindi naman ako umiinom. Hindi naman ako umiinom ng beer. May beer nga. Beer bihira. Hindi naman beer bihira. Tignan niyo, no? Kapag ang righteousness natin ay base sa ating performance, mabuting gawa, malamang maraming mayabang sa langit. Yes.
Sangayon ba kayo doon? Salamat ako sa Panginoon. Naging tapat ako sa Panginoon. Kung hindi ka sa katapatan ko, hindi ako maliligtas. Patay ka na. Eh, paano yung mga hindi naging tapat? Kawawa naman sila. Kaya hindi ka sa tao makasalanan. Likas sa tao na hindi... Tindan nyo, ano? Kapag talaga hindi full grace ang mentality mo, nagiging judgmental ka talaga. Pero if you know God's grace na lahat tayo ay kinahabagan lang ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay nagkakamali, masasabi mo sa kapatid mo na kahit nagkakamali siya, mauunawaan mo siya. Bakit? Pareho lang kayong kinahabagan ng Diyos. Pag ganun ang mentality ng full grace. Pero kung ang mentality mo ay by works ang iyong kabanalan, ay naku, makukumpara mo na yung sarili mo sa iba niya. Ako tapat sa Panginoon, ikaw tapat ba? O hindi ka tapat sa Panginoon, hindi ka karapat-dapat. Ako karapat-dapat. Kaya yung mga narinig natin, maging tapat sa Diyos. Bakit? Kaya mo bang maging tapat sa Diyos? Kaya ba natin maging tapat sa Diyos? Pabahitan nga tayo, sige nga, 1 week. Dito tayo, prayer and fasting tayo, dito lang tayo. Pabahitan tayo, kaya natin. Sino banal sa atin? Di ba? Okay. Okay. So, unang dapat maintindihan natin mga Kristiyano, sa bagsak nating kalagayang mga tao, dahil tayo ay makasalanan, sa wala pa nang tayo ay pinanganak pa lang. Sabi nga dito, no, tinan nyo kung gano'n tayo karumi sa mata ng Diyos. Pakikita ko muna sa inyo kadiliman. Ay, nakikita niyo yung ano ko. Kadilim, pastor yan, madilim. Kaya kadiliman. Okay. Niliwanag. Yan. Tanggalin ko wala. Yan ka na. Ano ba yung nahanap ko? Sinabi nga diba sa Romans chapter 3, nawala yung verse na hinahanap ko. Dito tayo magsisimula para marami. Romans chapter 3, verse 23. Ang sabi rito, no? Sapagkat, ano daw? Lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa mata ng Diyos. Dapat natin maintindihan, tayong mga Kristiyano, kaya lang tayo nagiging matuwid sa mata ng Diyos dahil lamang kay Kristo. Wala yung cross dito. So, dapat talaga may cross no? Dahil lamang kay Kristo. Pag sinabing dahil lamang kay Kristo, dahil lamang kay Kristo, wala kang ambag para sabihin mo na ikay matuwid sa mata ng Diyos sa magitan ng iyong performance. Okay? Okay. Okay, good. At tingnan nyo, no, sabi rito, sabi actually, sabi sa Awit 51 verse 5, kahit bata ka pa, makasalanan ka na, awit. Talagang awit to, awit. Sakit, di ba? Mga 15 minutes na lang question and answer na tayo. Awit chapter 50. Awit 51 verse 5. Sabi rito, no, ako'y, ano daw? Masama na. Kailan daw? Buhat ng isilang. Makasalanan na ako ay diluwal. Bata pa lang tayo, hindi ka pa nagsasalita ng babe, bibobo, kake, kiko, kung sa iyong sinapupunan pa lang ng ina mo, ng nanay mo, sorry. Ng nanay mo, makasalanan ka na. Okay? So, walang bagay na mabuti talaga sa iyo. Walang bagay na mabuti sa ating mga tao.
dapat nyo maintindihan. Kaya ko kayo nilalagay sa hopeless situation na wala kayong magagawa para lumapit kayo kay Kristo. Amen. Kasi sa tuwing tayo may nasasabi na ako may magagawa para malugod ang Diyos sa akin sa pamamagitan ng aking katapatan, hindi mo maiintindihan yung gawa ni Kristo. Amen. And the curse shall be upon you always. Bakit? Basa Galatians chapter 5 verse 4. Nasa sumpa yung mga taong ganyan eh. Yung tingin lagi sa sarili niya, banal siya sa kanyang performance. Basa. Ayan, nagigigil na ako. Basta. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan daw ng pagtupad sa utos ng Diyos o kautusan. Ito, sagutin nyo to kung maliligtas ba to. Ang sabi dito, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. At tinanggihan ninyo yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan, yung kagandahang loob ng Diyos. Biro mo, nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, nung namatay siya, bukod sa pinatawad ng iyong kasalanan, ginawa kang banal ng Diyos, tapos sasabihin mo, magiging banal ka sa mata ng Diyos, makita ng iyong mga gawa. That is a big insult kay Kristo. Because you are rejecting what Christ done for us. Lumang tipan na po yung idea natin na tayo ay may dapat gawin para tayo maging, karapat-dapat, kagugubog sa Diyos. No, hindi mo kayang bigyan ng kaluguran ng Diyos, makasalanan ka. Kailangan mo si Kristo. Ito nakakalungkot. Kahit mga nasa full grace na, hindi naintindihan talaga ito. Ang alam nila, kaligtasan. Ang alam nila, ligtas, ang yun hindi nawawala, pero yung kabanalan, tinan nyo finished work of Christ. Ito ang finished work of Christ, nasa gospel po ito. Si Kristo ang pinaka-main ng dahilan kung bakit siya namatay sa krus para patawarin ang ating mga kasalanan. Okay? Hanggang kailan daw yun? Pinatawad tayo forever. Hebrew 9:12. At sinabi ron hanggang saan na limitasyon daw noon. Magpakailanman nga eh. Tapos ito pa malupit. Hindi lang magpakailanman, kahit abusuhin mo ang kasalanan, biyaya ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Basa, mahirap magbigay ng verse, baka matisod yung iba rito, no? Sabi rito, no, saan nga ba yun? Romans, thank you, thank you. Romans chapter 5, verse 20, when what? When the law was added, so the trespasses might increase. But where sin increased, grace at all the more. King James Version. But where sin abound, grace is much more abound. Sa mintris mo nagagawa ka ng kasalanan, lalong regalo ng Diyos sa iyo ay umiiral. Hindi hatol, hindi pagparusa ang ganti ng Diyos sa iyo kapag ikay nagkakamali. Kaya tama po yan sa mata ng Diyos, pag tayo nagkakamali, bayad na ni Kristo yun. Kaya nga lang, ang problema nyo, alam nyo, tao, yari kayo sa tao. Sige, abusin nyo kasalanan. Sige, makalaya kayo sa mga asawa nyo, subukan nyo. Kundi, ano mangyayari sa inyo, makakalaboso kayo ayon sa batas, tapos magagalit yung kapag-anak mo, tapos susumpahan ng anak mo. Pero grace abound kay Kristo. Yun nga lang. Pero pagdating sa tao, yun ang magiging problema nyo. Okay? Pero kasi ang topic natin, relasyon sa Diyos, diba? Kaya okay lang. At least ngayon, mahalaga, sa mata pala ng Diyos, kahit abusuhin mo siya, biyayang igaganti niya sa iyo. Hindi naman ako may sabi, Bible. Di ba Bible ito? Romans 5:20. Hindi naman siya Edwin 5:20, di ba? Romans 5:20. So, malinaw. Okay. Sige naman. Okay, bigyan kayo ng mga verses sa tayo matuwid na sa mata ng Diyos, no? Isa-isayin natin. Tinan niyo, no? What is righteousness? Ang righteousness ba ay kagaya din ba ng salvation? Is a gift? Sabi rito, no, Romans 5:17. Tama dito.
For if by one man's offense death reigned by one man, much more they will which receive abundance of grace. And ano daw? And of the gift of righteousness. Ang kabanalan pala ay regalo na lang ng Diyos, hindi na pinaghihirapan para sa mata ng Diyos ay maging karapat dapat kalugod-lugod ka sa Kanya. Alinaw dito, no? Gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Alinaw dito, no? Sabi sa Ephesians, ang salvation is a gift. Pati rin palang righteousness, yung pagiging banal sa mata ng Diyos, ay regalo na lang. So, magitan, nino daw ni Kristo Jesus. Alam niyo ako na tinuturo ko sa inyo dito para matanggal na yung stress niyo sa relasyon niyo sa Diyos. Kasi ang epekto kasi pag hindi nito natin alam, ang nangyayari sa atin kung anong nagiging bunga, sa tuwing nagkakamali tayo, hindi ka nangingi ng tawad sa Diyos, wala kang peace of mind. Yun ang consequence nyo. Tapos feeling mo nawawala ang kaligtasan mo. Sulat-burang yung naiisip. Pero pag ito naiintindihan mo, you have now peace of mind. Amen po ba? Kasi bakit yun ako, no? Ay, kahit pala nagkakamali ako, kasama pala yun sa regalo ni Kristo sa akin, na sa mata ng Diyos, tayo ay matuwid. Magkakaroon ka nga talaga ng tunay na peace of mind. Okay. At sinabi rin sa Hebrew chapter 10, Hebrew. Sabi rito, ano, dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal. Banal na pala tayo. Nino? Ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan daw ng ano daw, minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Alinaw dito, no? Bible may sabi, dahil sa sinunod niya ang kalooban ng Diyos, sino si Kristo? Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Ano resulta? Tayo'y ginawang banal ni Kristo. Sa pamamagitan ng minsan, once. Kaya dito papasok na once holy, always holy. Amen po ba? Dito ko kinuha yun. Kung merong once saved, always saved, meron namang once holy, you're always holy. Kasi ito minsanan daw, sapat na eh. Yung kanyang paghahandog kasama sa binayaran ni Kristo na tayo ay maging righteous sa mata ng Diyos, maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa madaling salita, tayong mga Kristiyano, kahit na tayo nagkakamali, kalugod-lugod pa rin tayo sa mata ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Ito pa, Hebrew 10:14. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, kanyang ginawang kanak, perfect na. Ginawa kang perfect. Hanggang kailan daw? Ayun no. Magpakailanman. Parehong Hebrew 9:12, pinatawad ang ating kasalanan magpakailanman. Tayo daw ay perfecto na magpakailanman. Hanggang kailan to magpakailanman? Hanggang eternity. Hanggang sa New Jerusalem. Hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Sa simulan hanggang eternity. Ikaw ay banal na sa mata ng Diyos dahil kay Kristo. Okay? Kaya kung meron kayong mga nakasalamuhan ng mga Kristiyano na ang basihan ng kanyang pagiging matuwid sa mata ng Diyos ay base dun sa kanyang mga works, ito ang ipakita niyong verse sa kanya. Ganito mga kapatid. Ganon din kay Kristo. Si Kristo na napako sa krus, siya yung banal, tayo makasalanan. Nung pinako siya sa krus, ang nangyari ho nun, si Kristo na ngayon ang naging makasalanan at tayo ang naging banal nung oras na pinako si Kristo. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay nagtawag sa Diyos Ama na, Ama, bakit mo pinabayaan? Bakit? Kasi naramdaman ng Diyos na tinalikuran siya ng Diyos dahil sa kasalanan. Dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan at nakita ito sa kanyang dugo ang anak. Ano nangyari doon habang nangyayari yun, habang nag-iingalo si Kristo, habang kumikidlat at umuulan, lumilindol, ang sabi niya, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Kaya niya sinabi yung kasi ramdam ng anak na siya ay talilikuran ng Diyos dahil yung kasalanan ng buong mundo
ay napasa Kanya. At ano daw? Yung mananampalataya daw sa Kanya. Yung kung gaano ka banal si Kristo, ganun ka rin magiging banal sa harapan ng Diyos. Ayun yung eksaktong sinasabi ng Bible verse na to. Amen po ba? Palakpakan natin ang ginawa ng Kristo. Dapat ganito ang preaching. Lagi si Kristo ang bida, hindi yung kung ano, sino yung mga bida. Amen po ba? Hindi simbahan ng bida. Hindi yung mga sarili natin. Isa punta ka ng simbahan, yung tarpaulin, yung mukha ng pastor makikita. Lagi naka-display. Ma-display. Wala, lagyan mo ng clouds eh. Wag, sorry. Wag yan. Okay, ano ba? Last verse natin bago tayo matapos. 1 Corinthians 1:29, ang sabi rito, no? Ang daming verse sa Bible na tayo ay naging matuwid, hindi sa magawa natin. Hindi sa katapatan natin, hindi. 1 Corinthians chapter 1. Ganito talaga ang full grace, masakit sa bangs. Kasi alam nyo, ang Bible, pag nagbasa kayo ng Bible, mananatili yung mananampalataya kay Kristo. Pero kapag binasa niyo yung sulat ni Apostol Pablo, tatanggalin kayo niya sa religion. Religion kasi yan eh. Yan ang spirit of religion. Yan yung spirit of religion na papayuhan ka na kailangan maging tapat ka sa Diyos para malugod ang Diyos. Tapos pag mananalangin ka, Lord, malugod po kayo sa akin. Diyos ko. Maling gospel ang naintindihan nyo. Alam nyo, pinaka-the best at pinaka-humble na prayer ganito, salamat po Panginoon sa kabila ng ako ay makasalanan, naging matuwid ako dahil kay Kristo. Yun ang magandang panalangin. Hindi yung papanalangin mo, Panginoon. Umaga yung aso. Hindi yung ipapanalangin mo ng Panginoon, bibigyan po kayo ng kaluguran sa aking pagtugtog, malugod po nawa kayo sa aking pagtugtog. Anong pakialam nandiyo sa pagtugtog mo? Anong kinalaman? Kasi sa tuwing nililink natin ang kaluguran ng Diyos sa works natin, that is false gospel. Ang linaw na ang ating katwiran at kabanalan ay pananampalataya kay Kristo. Ulitin nga natin itong basahin ito, baka makalimutan natin eh. Makalimutan ang pag-bigti ninyo ha, Pilipos. Lapit niya. Tingnan nyo ha. Ang aking pagiging banal o matuwid ay hindi sa pamamagitan ng aking pagsunod sa utos ng Diyos o kautosan, kundi dahil lamang sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng aking gawa ba? Katapatan ba? Hindi. Pananampalataya sa ginawa niya, hindi sa mga katapatan natin. Yung katapatan na yan, nagiging kayabangan natin. Tanong Edwin, kailangan ba maging tapat sa Diyos? Siyempre. Pero hindi yun ang dahilan mo para hindi maging matuwid. Kailangan mo maging tapat sa Diyos dahil kailangan mo mabuhay ng tahimik. So, ano ibig sabihin nun? Ang pagiging tapat mo sa Diyos ay may kabuluhan after mong maging banal sa mata ng Diyos, hindi para maging banal sa mata ng Diyos. Amen po ba? Faith muna, bago yung works. Ang nangyayari kasi yung kabanalan natin, works muna, bago yung di ba? Ayan ang nangyayari. Basta tayo ng Bible. Okay? Relax ka lang Okay, game. Okay, wait lang ha. Unang Korinto 1:29, dito na ako matatapos. Tapos question na tayo. Sakto, 6:15. No? 1 Corinthians chapter 29. Chapter 1 pala, sorry. Verse 1:29. Ito, no? Kapag ang full grace tinuturo, ito ang espiritu lagi. Alam niyo kung ano? Ito lagi sinasabi. Kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Hindi mo pag imamalaki sa Diyos yung pagiging... Ano to? Gawa ng job. Pag-pray over mo. Pag-pray natin yung kumikilos ang demonyo. Kaya lagi nasisisi ang demonyo.
Eh, minsan kapalpakan natin, di ba? Sa atin, walang ganun eh, no? Alam natin na kaya tayo nagkakaroon ng mga failures minsan, hindi dahil sa gawa ng demonyo, kundi ito ay dahil sa failure din talaga natin. Mahirap tanggapin ang katotohanan, tayo nagkakamali talaga, kaya isisisi natin sa demonyo. Alam niyo ba, ang demonyo, tapos na yun. 2,000 years talo na siya. Alam niyo kung bakit? Tinapos na ni Kristo ang kautusan eh. Nung tinapos ni Kristo ang kautusan, nawala ang kasalanan. Kasi kaya lang naman nagkakasala ang tao dahil sa kautusan. Tanggalin yung kautusan, wala nang kasalanan. At yun nga yung nangyari kay Eva at Adan. Nung una, wala silang kautusan, kaya sila ay banal sa mata ng Diyos. Nung nagkaroon ng kautusan, nagkasala sila. Anong yung nangyari? Sa mata nila, sila ay naging nagkasala o makasalanan. Ganun lang po yung mga kapatid. San sa Bible yun? Sana naman Edwin mo naman na-inventa. Na-invento yung walang kasalanan. Basa. Romans chapter 7 verse 8 to 9. Ngunit dahil sa kautusan ng loob ko ay pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasamaan sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. O ano. So ngayon, ano pinakaano dito? Kapag ang pastor nyo ay nagtuturo na daling kayo sa kautusan, dinadala kayo sa kasalanan. Yes! Ayun ang sinasabi dito eh. Okay. Pero kung walang kautusan, walang kasalanan. Bawal umihi dito, tanggalin mo yun. Pwede ka na umuwi, hindi na bawal. Hindi, nakakatawan pero di ba ganun? Amen. Palakpakan natin sa inyo. Bakit? Romans 10 verse 4. Ano sabi rito? Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe lang. Tapos na ang law. Si Kristo ang hangganan ng kautusan. Ayusin niyo yung video na yan. Si Kristo ang hangganan ng kautusan. Wala nang utos. Masakit na katotohanan, pero po yun ang totoo naman kasi. Amen. Bakit inalis ni Kristo ang kautusan? Kasi wala tayong kakayanan sumunod sa kautusan. Yes. Bakit? Makasalanan tayo. Yes. Nahabag lang ang Diyos sa atin. Yun ang totoo nun. So ano ngayon ibig sabihin nun? Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Amen po ba? Amen. Welcome po. Siya po si Sister Noami. Hello po. Sige, welcome. Ito tayo. Upo kayo doon. Sa kulay pula at berde. Okay. Uwian na? Hindi, joke na. Joke lang natin na yun. Ate Noami, kasi kilala ko doon noon. Sa Nabaco. O ano, Christ, law, tapos. Wala na. O anong bakit? Kasi nga hindi natin kaya. Hindi natin kaya maging matuwid sa mata ng Diyos. Kaya ang nangyari, nakialam ang Diyos dito. Nakialam ang Diyos dito. Ano yung ginawa niya para tayo maging matuwid sa Diyos? Pinatawad ang ating kasalanan forever. Binigyan tayo ng eternal redemption forever o kaligtasan. Tayo ginawa niyang banal forever. At bukod ganun, may bonus pa habang tayo nabubuhay, tayo pinagpalat, pinaburan, at tayo ay pinagaling sa ating lahat ng mga sakit karamdaman. Yan po yung ginawa ko ni Kristo. Amen po ba? Oh. Sino bida? Sabihin natin, sino bida? Si Kristo ang bida sa tinuturo ho natin, hindi mga sarili natin. Ngayon, ang problema, may kapwa ka. Problema mo yan. Oh, ito, sabi rito, no? Una, ang ikaw, para sa tao, maging kalugod-lugod ka, magkaroon ka ng peace of mind. Kailangan mong una, ang utos ni Kristo, isang bagong utos, ang ibinibigay ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong kapatiran para malaman ng lahat na kayo alagad ko. Love ang una. Paano mamamalin ang iyong kapwa? Maging understanding ka, etc. Nasa 1 Corinthians chapter 13 yun. At higit sa lahat, man's law.
sumunod sa utos ng batas ng tao. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, sumunod ka sa batas ng Pilipinas, hindi nyo magre-reklamo. Ah, bakit 20 ang bigas? Yeah. So, balanse ang buhay Kristiyano. That's what we call it, the true Christian living chart. Balanseng buhay. Hindi natin tinuturo na mabuso tayo sa kasalanan, pero sinasabi natin, tayo bagsak na kalagayan, kailangan natin si Kristo. Kaya sa mga susunod na mga services, dyan iikot ang buhay natin sa ating mga pangangaral para maintindihan lang po natin na magkaroon tayo ng isang maganda at pamumuhay na isang tunay na Kristiyano. Amen po ba? Malapit sa Lord. Sige, tara, debate dito. Pwede na ako magtanong yung mga gusto magtanong. Bibigyan ko kayo ng hanggang anong oras to? Di naman, 30 minutes, alas 7, tapos na tayo mga kapatid. Ay, ba? Asa tayo nagsimula? 5:30. No? O sige, 7:30, tapos tayo. So, meron pa tayo isang oras, pwede magtanong, pwede magtanong. Mga kapatid, parang awal, magtanong ko. Sige, no? Okay. Kung tanong kayo, ngayon niyo ako tanongin. Gusto niyo ako tanongin, di ba? O, sige, dito na. Pastor, bata asawa mo? Huwag na yun. Huwag na yun. Huwag yun. No, wag ganyan, no. Sample. Sige, magtatanong ako ha. Pastor, sabi mo hindi nawawala yung kaligtasan. So, pwede bang umupuso sa kasalanan? Total, hindi naman nawawala yung kaligtasan. Yan ang tanong ko. Pero ito kasi sinasabi ng Bible babagsak ulit tayo sa Romans 5:20. Remember, si Christ ay grace. Ano nyo, no? Hindi natin naiintindihan yung grace eh. Yung ibang Christian, ibang yung mga nag-aaral na rin dito ng mga full grace. Totoo lang, grace tayo ng grace, nakikitsarito tayo, pero hindi natin naiintindihan ng grace. Alam nyo ano ibig sabihin ng grace? Una, ang pinaka-basic niyan, grace is you receive what you do not deserve. Hindi mo deserve. Deserve mo mangyari sa'yo, pero hindi nangyari. Hindi pinintulutan ng Diyos. Bigyan ka na halimbawa. Gracias. Stage 4 cancer ka na. Stage 4. Mamamatay ka na. Pero gumaling ka. Grace ba yun o hindi? Grace. Deserve mo mamatay. Stage 4 ka na. Pero hindi nangyari. Bakit? May purpose pa Diyos sa'yo. Gumaling ka. Bigyan pa isa pa kayo, isa pang grace. Isa pang grace, no? Grace mong mabaon sa utang dahil ng utang ka. Grace mong makasuhan ka ng estapa. Ay, sorry. Ano ba sinasabi ko? Deserve mong nung nangutang ka, makakasuhan ka ng estapa, deserve mong makulong. Nanalangin ka sa Diyos, hindi ka nakulong. Ano tawag doon? That is grace. Ang grace ganito. Mapapahama ka na, may kahinaan ka na, pero yung kinakatakutan mo, hindi nangyari. Amen po ba? Amen. That is what grace is. Si Christ, ganun ang ginawa niya. Deserve nating mapunta sa impyerno. Deserve nating hindi maging karapat-dapat sa Diyos. Pero dahil sa ginawa niya, hindi nangyari yung dapat nangyari sa atin. Bagkus baliktad. That is grace. Kaya yun muna natin maintindihan ang grace. Ngayon, kapag naiintindihan na natin ang grace, maiintindihan na natin yung gantong salita no? For what when sin abound, grace abound. Tapos, kung titignan mo sa Greek to, no? Greek, yung abound dito, yung did much more abound dito, is huper perisisio. Abound, exceeding, super, huper duper, hyper grace talaga. Hyper. There's no such any grace than hyper. Hyper talaga. Ibig sabihin, abusuhin mo. Sige, abusuhin mo. Sige, tingnan nyo. Amunin ko kayo. Tara, kain tayo. Kain tayo. Libre ko kayo. Pero ubusin nyo yung eat all you can. Kaya nyo? Ay, di, kaya nyo. Dami nyo. Isa-isa lang. Sino kaya? Si kapatid. Kain tayo. Eat all you can. Ubusin mo. Kaya mo? Sino kaya rito? Maliban sabi ni Mason. Alam tayo nun eh. Ay, ibig sabihin ng mga kapatid, pwedeng abusuin pero hindi mo mauubos. Biro mo, magkasala ka, ganti sa'yo, biyaya, ganti rin Diyos sa'yo pagmamahal. Hindi ka ba magsasawa nun at baka dumating ang oras, mahiya ka pa sa Diyos? Amen po ba?
So, sinong nanalo? Ikaw o ang Diyos? Oh, more abound, when sin abound, grace abound. Palakpakan natin sa Lord. Ang tanong, ligtas ka pa rin ba? Siyempre, common sense, ligtas ka. Last na lang natin. Pero, pag inabuso mo ang kasalanan, hindi na maapekto ng Diyos. May tao tayo. Abusuhin mo yung kasalanan na totoong tao. O, halimbawa, magnakaw ka na 3 times a day. Tingnan niya. Kalokoso. Ako naman, Pastor, yung question ko. Grace din po ba ng Panginoon pag may nangyari sa buhay natin na hindi maganda? Katulad nung na-aksidente yung anak ko, 4 years ago, nahulog siya sa balkonahe namin. Hindi ko alam na nahulog na pala siya kasi nakatalikod ako sa kanya. Tapos, ang sabi ng mister ko, papabayaan mo kasi yan, di ka nakatutok sa kanya dahil nagpo-post ka ng paninda mo sa story sa Facebook. So parang dinala ko yung nangyari sa kanya. At iniisip ko na bakit inalaw ng Diyos yun? Grace din po ba yung mga nangyari na hindi maganda? Tapos hanggang sa ngayon, nagkahiwalay na rin po kami ng mister ko. Grace din po ba yung inalaw ni God na mangyari yung mga yun? Okay. Salamat sa magandang tanong. Ito yung magandang sagot dyan. Sa Bible pa rin tayo titingin. Okay? Bago ka magpayo kay Ate Noami ng isang magandang payo, tingnan muna natin yung basic na sinasabi ng Bible. Kasi tingnan mo, no? Maraming mga pangyayari sa buhay natin, tingin natin hindi pabor para sa atin. Hindi po ba? Diba? Hindi pabor sa iyo yung mga bagay na nangyayari sa iyo. Totoo yun. Kasi tingnan nyo, no? Ang sabi sa Romans chapter 8:28, ito yung grace dito. Tingnan nyo, grace. Ang sabi rito, no? And we know, o alam natin, that all things, lahat ng bagay, ano daw? Work together. Work together. For good. For worse ba? For good. Ang good po ba ay grace o hindi? Grace. Siyempre. All things that work together for good. Pero kanino ito nakapangako? Sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Yung mga naligtas. And to them we are called according to His purpose. Tingnan niyo yung word dito na all things that work together, lahat na nangyayari sa atin, ikabubuti natin, may purpose. Kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, hindi pabor sa atin ngayon, may purpose. Bigyan ko nga kayo ng halimbawa. Sige nga, tanungin nyo nga sarili nyo. Yung mga pangit na nangyari sa inyo noon, ngayon nyo sagutin, may kabutihan bang nangyari sa panahon nyo ngayon? Magiging kayo ba ay magiging kayo ngayon kung hindi nyo naranasan yung mga pangit na nangyari noon? Yes! Masaya ba kayo kung kayo sino kayo ngayon? Yes! Nakaranas kayo ng masasakit na pangyayari? Yes! So ano yung mga... Ano nangyari? Ngayon, kung may pangit na pangyayaring yun, ang tanong, nakabuti ba yun o nakasama? Nakabuti. Sa atin naman, may tanong kita. Yung mga nangyari sa iyo sa nakaraan, at kung sino ka man ngayon, ang tanong, nakabuti ba sa iyo yun o nakasama? Sa tingin ko, may purpose ng Diyos. At nakabuti yung Diyos sa amin. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa atin. So dito papasok yung pananampalataya natin kay Kristo. Kasi bakit? Sabi nga dito all things that work together for good for those who love the Lord. At sinabi rin sa panaghoy, nasasabi mo lang yan, Brother Edwin, kasi wala ka sa kalagayan ko eh. Oo na, wala ka sa kalagayan mo, pero hayaan mo sagutin kita ng Biblia. Hindi ko man naiintindihan yung sitwasyon mo, pero yung Bible po may sabi. Ganyan yung sinasabi ng Bible, dapat nating panghawakan. Ako man, hindi ko alam kung gaano kahirap yan. Pero the point is, maaring hindi ko rin kaya yan. Pero panghawakan natin, dito tayo papasok na panghawakan natin yung salita ng Diyos. Ang sabi rito, no? Sabi rito, no, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi kay pantulutan ni Yahweh ng Panginoon. Nasa kapangyarihan ng kataasan ng Diyos ang masama
at mabuti ang kamatayan ng iyong anak at kabuhayan ng iyong anak, kalooban ng Diyos. May reason. May reason. Okay? Kaya, ang big idea po dyan, keep believing, keep trusting God, kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Maiintindihan mo yan later. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi matatapos ang buhay mo na hindi gagantihan ng kabutihan ng Diyos yung mga nangyari masasakit sa iyo. Amen po ba? Kasi hindi ko rin alam yung mga pinagdadaanan ng iba. Ayoko rin silang husgahan. Hindi ko alam kung mas matindi pinagdaanan nila. Pero hayaan yung sagutin ko lang kayo yung pangako ng Diyos na magtiwala po tayo sa Kanya. Nandun pa rin tayo sa proseso ng mag-antay po tayo, magtiwala po tayo sa Diyos. Di ba yung kay Job? Para pinalitan ng Yung kay Job kasi, ibang storya kasi yun. Kung salvation of mankind po yun. Mga kapatid, huwag natin kukunin yung reference ni Job. Iba si Job, iba ikaw. Kay Job, Ito, si Job, naghihirap, namatay ang mga anak, mga hayop, mamamatay rin ang mga pusa mo. hindi pwedeng ganun. Namatayan ka ng anak, ganun din mangyari. So, huwag natin ikumpara. Iba yung story ni Job, iba yung tayo. Iba si Luami, iba si Kaysa, iba ako, iba kayo, iba tayo ng buhay. Kaya ang dapat nating pag-isipan mabuti, maging optimistic tayo sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ito, Itatanong ko na po, bilang isang Kristiyano, kailangan pa ba nating humingi ng tawad? Kasi sa John 1:9, diba? Sabi kailangan natin humingi ng tawad para matuloy tayo sa Panginoon. John 1:9, bago kita kapatid sagutin ng verse by verse biblical, tanungin mo na kita kapatid, may pananampalataya po ba kayo kay ginawa ni Kristo kapatid? Lately, kasi marami na rin yung church na puntahan. So, sa church namin, kada mag-pray ka, kailangan mo humingi ng tawad. Diba po? Laging yun ang parang opening prayer mo. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pero sa ngayon, naunawaan ko lang po yung mga mensahe nyo na hindi natin kailangan humingi ng tawad dahil mananampalataya na tayo kay Kristo. So, kapag ito ay isang mananampalataya na, automatic na pinatawad ka na sa kasalanan. So, yung iba siguro sa atin, minsan, nagtatanong din, hindi lang sa aking sarili, bilang Kristiyano, araw-araw kailangan ba natin humingi ng tawad na? Okay. Sino dito araw-araw nananampalataya kay Kristo? Tapos ang kamay. Araw-araw nananampalataya kay Kristo. Ang sabi sa Bible, pinatawad ng ating kasalanan. So, dapat, araw-araw natin panampalatayanan na pinatawad na tayo. Ngayon, ang tanong, ba't ka pa yung pinatawad? Tinan nyo, no? Tinan nyo, akala natin, nalulugod ang Diyos sa atin sa tuwing hingi tayo ng tawad sa Diyos. Pero hindi natin alam, meron tayong binabaling verse sa Bible na wherein ito yung finished work of Christ. Si Kristo, ang sabi rito, no? Hebrew chapter 9, verse 12, diba? Now, we are forgiven forever. Bubuksan mo ba itong verse na to para mapagamit tayo? Kasi Hebrew chapter 9 verse 12. Minsan lamang. Pag sinabi minsan, mauulit pa ba o hindi na? Hindi na. Minsan lang kitang inibig. Ano, iibig ka pa ba? Hindi na, di ba? Nasaktan ka na eh. Di ba? Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. Sapat na daw o hindi? Sapat. Sapat na. Ano daw? Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi mamahaling dugo niya para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So, saan to babagsak para mapatawad tayo? So, ano ini-expect ng Diyos sa atin sa statement na ito? Ano yung na-expect ng Diyos na gawin natin diyan? Lakarin sa pananampalataya o basahin lang natin? Lakaran. Kasi
hinihingi ng Diyos yung tunay na pananampalataya. Kaya nga ang ganti no? Kaya nga ang Diyos, grace na nga yan. Grace. Ang ganti mo sa grace, faith. Ano ang works yun? Regalo na nga, tatanggapin mo na lang. Yan yun, no? Ano ibig sabihin? Ano synonym ng grace? Ang grace, ang synonym niya ay gift. Ang faith naman, ito naman ay synonym niya, yung tinanggap mo yung regalo. That is faith. So ibig sabihin, kung ang Diyos pinatawad ka ng araw-araw dahil kay Kristo, sinabi pa nga niya, hindi lang araw-araw, magpakailanman pa eh. So ang tanong dito, kung nananampalataya ka kay Kristo, kailangan pa ba tayong humingi ng tawad sa Diyos araw-araw? Hindi na po. Paano ba nagkakasala tayo? Simple lang, ganito lang. Pag nagkasala, alam mo, nagsinungaling ka. Tanungin ko nga kayo, pag nagsinungaling kayo, kanino kayo nagkakasala? Sa tao o sa Diyos? Sa tao. Nagagalit ba ang Diyos kapag tayo nagsisinungaling? Hindi na. Pag na kay Kristo ka, hindi na. Pero kung unbeliever ka, magagalit ang Diyos sa iyo kasi wala ka pang Kristo. Yun ang maganda ron. Kung may Kristo ka na, bayad na yun. Bigyan ko isa pang kasalanan. Pagmumura. Kanino ka nagkakasala? Sa Diyos o sa tao? Tao. Oh, kasi pag narinig yan ng tao, sakit sa tenga nun. Diba? Nanggigigil sa iyo yung tao. So sa madaling salita mga kapatid, magbigay kayo ng kasalanan. Ang tanong, kanino dapat itawad yun? Yun ang sinasabi. Ngayon, tingnan natin ang 1 John 1:9. Kasi sabi sa 1 John 1:9, ganito eh. Pain. First John 1:9, ang sabi ni kapatid, bago tayo pumasok dito, no, ang Bible, pag nagtatranslate ng kasalanan, sa Tagalog, kasalanan lang. Pero ang Bible, tinatranslate siya ng tatlo. Isang hamartia, hamartano, at paraptoma. Ito ay, bayan na yun, paraptoma. Pinatawal tayo. Iba yun. Failure yun eh. Pero ang totoong sin talaga ito, hamartia. Okay? Yung hamartia na yan, ay yung hamartia, hamartano, pareho lang naman. Pero kasi ang hamartia kasi, ito ay estado mo eh, bilang isang tao, na ikaw ay makasalanan. Tingnan nyo, no? Kapag ang, tingnan nyo, lahat ba ng gumagamot ay doktor? Hindi. Nanggagamot, doktor? Pero yung doktor mismo nanggagamot, doktor ba yun o hindi? Ganun. O ganun din yun. Ang identity mo, doktor, at ang ginagawa mo, manggagamot. So, ibig sabihin, doktor ka talaga at manggagamot ka. Pero meron talagang hindi doktor, pero manggagamot. So, ano ibig sabihin dito? Hindi lahat ng sinasabi sa Bible ng kasalanan, ay ikaw yung makasalanan. Iba yung makasalanan ka dahil natural sa'yo nakakasala. Iba yung nagagawa mo lang kasalanan, pero hindi ka naman talaga makasalanan. Iba yung pagiging makasalanan sa hindi makasalanan. Nagkakasala ka lang minsan. Ang binayaran ni Kristo, yung identity mo bilang isang makasalanan. Ano yun? Hamartia. Tignan nyo, ang hamartia ay noun. Pag makasalanan, di ba? Noun. Pag sinabi magnanakaw. Noun. Isa kang magnanakaw, noun yun. Yung nagnanakaw ka, yun yung verb. Ngayon po ba? Tama po ba ako? Verb is an action word. Tama po ba? Ang noun is description, who you are. O kung ano yung subject. English 101 to mga kapatid ha. O ganun din dito. We are the bride of